category, understanding laymen, is the authority of scriptures under fire. Okay? So, makahati natin ang mensaheng, ang pinakapaksang yun sa dalawa. Okay? First of all, itong unang bahaging ito, tatalakayin po natin the authority of scriptures. Ano nga ba ang karapatan ng banal na kasulatan sa ating buhay, sa ating pananampalataya, sa lahat ng ating ginagawa, at gaano kahalaga to? Okay? So, in this category, pag-usapan natin first, the issue of authority in general. Bakit mahalaga yung authority? Okay? And secondly, is the authority of the scriptures. Titingnan natin. Paano ito kakaiba sa lahat ng ibang klase ng otoridad o kapamahalaan? At Lord willing, sa susunod, siyempre, hanggang tomorrow tayo. So, may part 2, which should be attacks on God's Word. Ano nga ba ang iba't ibang paraan na ginagamit ng kaaway para ang salita ng Diyos ay kanyang atakihin? Okay? Sabi ko nga, some are halatang-halata, kitang-kita. Sa iba naman, mas dahan-dahan. And it's creeping in churches. And hindi nahahalata ng karamihan. And then, hopefully, the second part would be some objections answered. Subukan po nating sagutin ang ilang sa mga pamilyar na mga pag-aakusa o pagtuligsa patungkol sa salita ng Diyos. Okay? So, I think some of you are getting your copies right now. Okay? Sa habang ibinibigay sa iba. Now, pag-usapan po natin, unang-una, is the issue of authority. Okay? Ano nga ba ang ibig sabihin ng authority? Pag literally nung tinranslate sa Tagalog, autoridad. Okay? Pero medyo hindi pa rin ganun malinaw. So yung iba, ginagamit yung term na kapamahalaan. Okay? Bakit mahalaga to? Now, makikita nyo po ang ating handout ay finormat ko into a style na meron siyang space. Mga spaces, may mga blanks. So that yung mga, hanggang saan na nakarating yung kopya natin. Sino yung may kopya na? Hanggang dyan pa lang po. So dito sa harapan, wala pa. So dapat pinakamatalinong estudyanteng nasa harapan. Mga class, front row. Okay? Pero ibig sabihin, this is to help us na, kasi minsan, yung iba, hindi gumagana yung isip agad. So, isusulat ninyo yung mga salita habang dinadaanan natin ang mensaheng ito para mapunuan nyo yung blanks. Okay? So, hintayin natin habang binibigay sa iba pa. Okay? Pag pinag-usapan yung subject of authority, ano agad ang pumapasok sa isip natin? Okay? Ayan. So, kailangan natin ito pag-usapan sa simula pa lang. Okay? So, notice, sa unang pagbunad natin, about the meaning of authority. In general, the concept of authority is a relational one, a relational idea. Yung sagot doon, relational. Nangangulugan, pag pinag-uusapan po natin ng kapamahalan o otoridad, pinag-uusapan yung relasyon ng tao. Okay? Kung ito, pag-uusapan natin tao. And later, pupunta tayo sa authority na mas mataas pa sa tao. Pero may relasyon dun eh. Okay? So that's the point, relational. Now, pag pinag-usapan ng authority, pinag-usapan din natin na may mas mataas. It is a word which signifies superiority or dominance. Imposible na magkaroon ng kapamahalaan kung pantay-pantay. Okay? And obviously, alam natin na tayo, in one way or another, merong authority over us. Diba? Later, mababanggit natin yan. Pero alam natin kaya ang mga tao excited because they're looking forward to new leaders. So kinikilala natin yon. Sa church, merong mga leaders na itinalaga. Sa families, may leaders na itinalaga. So lahat ng areas of society, makikita natin, merong authority. At yun ang concept of authority. Merong kinikilalang mataas. At syempre, kung may mataas, may sumusunod. Okay? Now, to have authority is to have a right rule. Yun ang sagot doon sa susunod. A right rule and a claim to exercise control. Tamang pamamahala. Kasi may tinatawag tayong
sometimes nominal leaders. In position, yes, andyan siya at kinikilala, pero pagdating sa nasusunod, hindi naman talaga yun ang nasusunod. Yun ang nominal, in name only. For example, pag pumunta tayo sa England, sino ang pinuno sa England? Sino? Diba? Pag una mong pinili, parang sabihin mo, ay yung Queen Elizabeth. Later, papasa niya ang kanyang throne. Pero titular head lang yung Queen. Ang totoong namamahala sa England ay yung Prime Minister. So yan ang pagkakaiba. Merong kinikilala in title, pero meron namang totoong namamahala. Same thing. So yun ang mahalaga doon, merong karapatan at tamang pamamahala, and meron siyang nagagawa. Okay? Now, pag nilagay natin sa concept ng tao, kaya tayo may mga tinatawag na subject law experts or mga scholars. Kinikilala natin ang mga taong ito na nag-aral, nagpakadulubhasa. And so pagdating sa mga aspeto, alam mo, nung pagdating ang elections, palaging ini-interview yung mga political analysts. Kasi sila yung mga nag-aral sa ganyang field. Diba? Yung mga lawyers na may alam sa batas. So alam mo kung sino yung pupuntahan pag meron kang mga ganong situation. Bakit kailangan ng referee? Mga Pilipino ko naman, mahilig mag-basketball. Diba? Isipin mo yung meron mo ng referee. Bahala na kayo. Kasi yun ang gulo, no? Tapos, bakit kailangan natin ng mga tagagawa ng batas? Diba? We have 3 branches of our government. Merong bagamat mataas ang presidente, pero tagapagpatupad kaya nga executive Pero meron tayong lawmakers, yung Senate and Congress. Pag pinag-isa mo, Congress ang tawag sa kanila. So, sila yung gumagawa ng batas. May tagapagpatupad, may gumagawa. And then, meron din tayong tinatawag ng mga police officers, traffic enforcers. Again, isipin nyo, gaano kagulo ang society pag wala tayong kinikilalang authority sa lansangan. Bakit mayroong mga judges kung saan kapag meron kang kaso, pwede mong idulog at yung decision ng judge mananatili. Maliban na lang, bagoy ng Supreme Court, which alam natin, the highest law of the land. See, sa tao, alam natin, na-recognize natin yon. Kailangan yung authority. Kung kayo mga nagbarko, alam niyo kung gaano kahalaga ang role ng kapitan. Tama? Hindi po pwede ang magmando yung mga tauhan. Dapat may chain of command. Pati sa mga pilots, sa airlines, sinusunod. Sa mga generals, di ba? Sa armies. And even ngayon, excited nga ang mga tao because of our new president. Okay. Hanggang, tandaan niyo, hindi pa tapos ang term ng ating current president. Hanggang June 30 pa daw yata. So, but ang point is, excited ang marami. Ang problema ng marami, para bang hindi na nila kinikilala yung still president. Hindi po ganun sa Bible Kung sino itinalaga ng Panginoon, ginagalang natin yon. Okay? Why? Alam natin, from Romans 13:1, you should be subject to authorities. Sapagkat walang itinalaga, walang mapupunta sa isang posisyon kung hindi ang Diyos ang nagtalaga. Malinaw na malinaw. How do we know that? Because meron tayong guide. Yun ang pagkakaiba ng Christians na pagtingin natin sa authority. Bagamat siguro, minsan hindi tayo nag-a-agree palagi, may panahon meron tayong ibang gustong gawin. But because nire-recognize natin, itinalaga ng Diyos yan, we should learn to pray. At dito tayo dapat mag-unite as a country, as a nation. Iba-iba man tayo ng grupo, iba-iba man ng paniniwala, na pinanggalingan. But one thing is sure, may magandang plano ang Diyos sa bayan natin. Naniniwala ba kayo doon? Christians should pray for our leaders. Utos sa atin yan. Okay? And we should support kung sino man yan. Hindi man natin binoto. So, doon tayo sa human authorities ay binigay ng Diyos. Mapapasin nyo, pero pagdating sa atin ngayon as Christians, may mas mataas na authority. Kasi kahit ang unbelievers, kinikilala nila na talagang merong otoridad sa anumang level. Pero saan nagkakaiba sa Christians? Dito tayo maninindigan na sa Christians, hindi lang pang tao ang kinikilala natin authority. There's actually a higher, even the highest one na pwede nating sabihin. At alam natin yun, true authority is inherent
in the triune God Himself. Ang totoong kapamahalaan ay nasa Diyos mismo. Even the Lord Jesus Christ said, doon sa alam na alam nating Matthew 28, bago siya bumalik sa langit, nung kanyang sinabi, all power or all authority is given unto me in heaven and in earth. Kung hindi mahalaga yun, hindi na siya mag-uutos at hindi na namin dapat sundin, go ye therefore and teach all nations. But because He has the authority, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit na nagtuturo sa atin, kinikilala natin na ang totoong authority ay nasa Diyos mismo sapagkat siya ay Diyos at walang kapantay ang Diyos. Di ba yun nga ang kasalanan ni Lucifer nung pinilit niya na makipagpantay kung hindi lumagpas sa Diyos at pinatalsik siya? So, napakahalaga pala ng issue of authority. Whether sa ating sariling lipunan, at lalong-lalo na as we would transcend yung pinakamataas na authority na dapat kilalanin. Malinaw na malinaw sa Bible eh. Siguro familiar kayo sa 1 Timothy 6. Buksan po natin yan. 1 Timothy chapter 6, verse number 15. Mahalaga to. Sapagkat hanggat hindi tayo nasa-settle kung sino ba ang totoong may kapamahalaan sa buhay natin at sa lahat ng bagay, maraming magiging question tayo at marahil ang mga desisyon natin hindi magiging tama. No? Pero sabi dyan, 1 Timothy chapter 6, verse number 15, yan, I'm glad. Pinupost na sa atin yung ating text. Okay. Sabi dyan, simulan natin sa 15, which in His times He shall show who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. Sinong sinasabi dyan? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. See, the potentate is the supreme ruler, absolute ruler. Wala nang iba pang mas mataas. Kaya ang sabi, who only hath immortality dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Because He is God, and because He is supreme, He deserves all honor and all glory. Kaya lahat daw ng bagay nilikha ng Diyos for His glory, for His honor. Kasama tayo doon. So, dapat establish na sa ating isip at puso that God alone is the supreme authority. Dito po nagkakaproblema. Pagpunta natin sa level ngayon ng tao, ang puso ng tao, alam natin, mandaraya. At dahil sa kalikasan nating makasalanan, we are all by nature rebellious. Aminin natin o hindi. Kaya nag-aalsa tayo eh. Mas madali sa atin na magreklamo. Mas madali sa ating mag-focus sa negative. Mas madali sa ating makita yung kaliit-liitan na mali at maalala yung napakaraming mga bagay. Di ba? In fact, kaya kung paalalahanan yung mga anak ko, pag may nagsasabing, ang init-init naman, oh, totoo naman mainit eh. Di ba? Lalo, kalilipat lang namin. Ano? Tapos minsan pag sasabihin, ito na naman, sabi ko, kapag-pray lang natin, di ba? Kunyari, kakain, di ba? Alam niyo yung kwento ng tatay? Di ba? Sabi ng tatay, Lord, salamat po sa pagkain binigay niyo sa amin. Pagtingin, ito na naman ang ulam. Sabi ng anak, tatay, di ba kapag-pray niyo lang? Ibig sabihin, wala sa puso. Naging kalakaran na lang na manalangin, pero hindi totoo. Lord, when we recognize God, tinatanggal niya sa atin yung rebellious part. Bagamat andyan dyan yung kahinaan natin, pero ito kasi yung nakalagay dyan. Notice, this is a part na man's problem. Man by nature is rebellious. Ang text po natin dyan, if you would like to write that, may blank kasi kung mga iniwan dyan. Luke 19:14. At alam na alam nyo yung passage na yan regarding the parable of the pounds. Okay? Alam niyo ang kwento dyan eh. Sabi kasi, dyan sa Luke 19, na meron daw isa na may pag-aari siya. Kanyang pag-aari yun eh. May lupain siya, may property siya. Pupuntahan niya ngayon.
So ginawa niya, pinagkatiwala niya sa kanyang mga katiwala. Kaya dyan lumabas yung pounds na kanyang pinagkatiwala. Pero ang point is, pagdating natin dito sa verse number 14, which is the attitude of many, but his citizens hated him and sent a message after him saying, we will not have this man to reign over us. Lakas ng loob, ano? Hindi sa kanila yun, alam nilang totoong merong nagmamay-ari at sila'y ando dun lang dahil sa kanyang kabutihang loob. Pero malakas ang loob nila at nagpadala pa ng mensahe. Sa galit nila, ando dun sa puso, ano? At sabi nila, hindi namin gusto na yan ang maghari sa amin. And how often is that happening sa atin? Again, sabi ko nga, whether in a subtle way, hindi naman natin mahalata. Pero minsan man, hindi kayo magtataka, di ba? Bakit sinabi sa Philippians, makikita daw yung pagbabago ng Panginoon if you do not murmur. Kasi yung doon isa sa mga salita, nakapareho ng tunog. Parang ganun eh. No? Totoo naman yun eh. Pag mayroon ka sa puso mo, sabihin mo man o hindi, akin sa'yo. Pero pag mayroon pagre-rebelde, then you're not really acknowledging the authority. At yun ang pinaka-difficult sa tao, to acknowledge that God is really absolutely sovereign. Kasi gusto natin may karapatan tayo. In fact, wala. Lahat na meron tayo galing sa Diyos. Biyaya ng Diyos. Sinasabi pa nga natin, sa biyaya lang na pa. Pero in reality, hindi ito minsan nagiging totoo eh. Sapagkat ginigit natin yung ating rights. Di ba? But you know what? Isa yan sa mga kailangang baguhin ng Panginoon sa atin. Kapag nakilala natin ng Panginoon, tayo kasi in Ephesians 2:2 ang tawag sa atin, we are called the children of disobedience. Kaya tayo magtataka sa mga anak natin kung makasagot na lang, kung ayaw sumunod. Tayo rin, ganun dati. Actually, iba nga, ganun, ano? Pero may ito eh. Kaya kailangan baguhin ng Diyos. Okay? At isa sa mga evident na change, isa sa mga evident changes na gagawin ng Panginoon, kapag binago niya tayo, mawawala yung pagrereklamo, yung pag-aalsa, yung I want my way. Diba? Kaya bakit paborito ng mga nag-video kay I did it my way? Diba? Pinangangalanda kami na because ako to eh. Diba? Pero again, mga kapatid, talaga bang dumating na ang Diyos sa buhay natin? Talaga bang naranasan natin yung pagbabago ng Diyos sa puso natin? Tingnan niyo po yung sabi sa Ezekiel 11, yan yung black dyan. Ezekiel 11, 19 and 20. Alam mo siguro to, pagdating sa pangako ng Diyos, under the new covenant, nababaguhin niya ang puso ng kanyang mayayarang. Anong sabi dyan? Ezekiel 11, 19. Basahin ko sa Tagalog. At aking bibigyan sila ng isang puso at aking lalagyan ng bagong diwa o oboyo at aking aalisin ng batong puso. Yun, yung rebellious heart. Kaya sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong lamanin. Ibig sabihin, malambot na ngayon, tender. Upang sila magsilakad sa aking palatuntunan at ganapin ang aking mga kahatulan at isagawa at sila magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Di pa natin pwedeng iwala yon. Ang totoong pagdating ng Diyos sa buhay ng mananampalataya ay ang pagbabago ng kanyang buhay, pagtanggal sa kanyang pagiging makasarili at pagkilala sa Diyos. At doon pa lang daw natin gagawing totoong sundin ang Diyos. Huwag lang po tayo makontento dun sa outward obedience, pero wala naman sa puso. Hindi po natutuwa ang Diyos. Because remember, God looks first at the heart. Kahit gano'n sa tingin ng tao ng napakaganda, but hanggat hindi tayo masayang ginagawa para sa Panginoon, may pagkakataon, kailangan natin gisingin yung sarili natin na maaga kung pagod, kailangan natin mag-aral kahit wala tayong gana. Pero you know what? Hinihingi natin sa Panginoon yung ibalik eh. And you want that. Hindi naman tayo pipilitin ng Diyos na ayaw mo, hindi, wala na kasi kung magawa, kaya kailangan ko itong gawin eh.
No, remember, Psalm 111, God will make His people willing in the day of His power. If you're not willing to recognize God, if you're not willing to submit to God, there's a great problem. Not with God, but with our hearts. Baka naman walang nagbago. Kaya naman puro reklamo tayo ng reklamo sa ating government, sa ating leaders sa church, sa ating families, kung kani-kani. Why? Because para mo na rin sinabi indirectly, Lord, ano ba itong ginawa nyo? Di ba ganun ba nang nangyari kay Adam, kay Eve, actually? Nung nagtuturoan, bagamat sinabing, siya, may parang sinabi niya, Panginoon, kayo nagbigay nito, saan sinisisi niya? When we find ourselves discontented and rebelling, hindi dun sa tao lang or authority na itinalaga ng Diyos, but more so on God. Malalim na issue to Okay? So, kailangan masettle sa ating isip, sino ba ang totoong authority? Tingnan niyo yung hindi binago sa verse 21. Sabi dyan, tuloy na natin, Ezekiel 11:21. Yes? Nakalipat tuloy. Okay. Anong pagkabanggit nun? Yes. Ngunit tungkol sa kanila, ang puso ay nagsisunod ayon sa kanilang mga karumal-dumal na bagay at sa kanilang mga kasuklam-suklam, aking pararatingin ang kanilang lakad sa kanilang sariling ulo, sabi ng Panginoong Diyos. Hiniwalay ang dalawang klase ng tao. Yung mga binago ng Diyos at hindi binago ng Diyos. Nasaan tayo doon? See? Kaya mahalaga, malinaw sa ating isip, sino ba ang totoong authority sa lahat? And it goes, yun ang all levels of authority ngayon, galing sa Panginoon. Remember, classic example, si King Nebuchadnezzar. Nung binabasa kang Daniel 4 ulit, in verse 30, sinasabi na, hindi na ako nagpatayo ng lahat ng ito. He was so full of himself. And then, binagsak siya ng Diyos. And after some time, natuto siyang tumingin at magbigay papuri sa Diyos. Imagine coming from his lips, doon lumalabas yung famous passage na alam natin. Di ba? Na ang Diyos ay walang katulad. Na walang pwedeng magbago o magbaluktot ng kanyang mga plano. Alam natin yun Why? Tinuruan siya ng Diyos. And you know what? Sometimes God has to teach us the hard way. Masyadong matigas ang ulo natin at again, nature natin yun. Kailangan tayong matuto. Tuturuan tayo ng Diyos. Pero na mas masarap habang lumusap ng Panginoon. Kung mayroong bagay sa puso natin, hindi natin matanggap mula sa Diyos, o nangyayari sa buhay natin parang may, iba kasi yung nagtatanong, iba yung nagko-question. Alam niya yun Diba? Pwede tayong magtanong because God knows everything at gusto niya i-lay down natin lahat. Pero kapag kinu-question natin ang otoridad ng Diyos, at ba't niya ito ginagawa na may paninisi, may maling diwa na tayo. See? Masarap kapag tinuturuan tayo ng patuloy na Panginoon. And remember, Philippians chapter 2 verses 10 and 11, that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Lahat, no exception. Yung mga nauna na sa atin, kailangan nilang kilalanin ng Panginoon. Ang mga tao ngayon, one day, they will stand before Him and they will realize, yung ma-reject nila, siya pala ang hahatol. At yung mga susunod pa, no exception. See? Pero itong nakakatakot yan. Kung hindi ka kasama sa mga ngayon pa lang ay kumikilala sa Kanya, kikilala ka rin naman sa Kanya Kaya lang huli na. For many, they will recognize He is King, He is Savior, but while they are suffering in hell. Pinakamasaklap yan, di ba? Matutunan nyo ng huli na. Pero alam niyo, napakasarap kung totoong sa mga anak ng Diyos ngayon pa lang. Tinuturuan na tayo ng Panginoon. What a glorious thing to be with Him. To worship and serve our Master, our Creator. Wala nang masigit pa. Ganun bang pagtanaw natin sa Kanya? So, tingnan natin ngayon
ang napakalaking concept of authority sa lahat ng aspeto ng buhay at lalo na higit sa lahat, pagdating sa Diyos. Sana turuan tayo ng Panginoon. God knows our hearts. Natuto na ba tayo? At patuloy pa na tayong tinuturuan, I'm sure. Okay? Pagdating natin sa pangalawang part, ito na ngayon. The authority of the Scriptures. Kung kinikilala natin ang Diyos ang pinakamataas, hindi ba kapag meron siyang sinabi, dapat mahalaga yon? Bakit excited ang maraming tao sa pag-upo ng pagdating na president natin? Di ba? Because they will change. Excited sila sa mga bagong plans. Di ba? Ang nakakalungkot lang, alam nyo, kahit mga 100 days pa yung ating current president, marami nang bumabati ko, sabi nila, ay, 100 araw na lang. What are you doing? Hindi, kasama ka sa problema. Imbes na tulungan mo at ipanalangin mo, kasi nga, mga believers naman lalo yung mga comment, alam nyo, na-realize ko to, kasi madalas ako makinig ng mga, pagtapos ko magturo online, nakikinig ako ng mga commentaries sa radio. Ang problema, napaka-negatibo. At hindi ko napansin, paglipas ang panahon, lahat ng napapakinggan ko, may epekto. I began to see negative things. Only until later, nung pinakita ng Panginoon ulit, binalik niya, maling pagtanaw yun. Marami tayong dapat ipagpasalamat. And of course, again, yung pagkilos ng Diyos. So instead of, tama yung sabi ni Pastor minsan, na imposible mong kamayan yung isang taong pinapanalangin mo. Right? And so, gano'n lang kaikli ang term, let's pray that magagamit yung time na yun profitably until the transition. Pero bakit gano'n ang mga tao? They're banking everything on a man. Eh, tao pa rin yun, just like us. Anong sabi ng Panginoon? Di ba, kapag inilagak mo ang tiwala mo sa tao, sigurado madidisappoint ka. And God will make sure. Why? Because siya lang talagang dapat asahan. So do not put your trust and confidence in man. So, kung ang Diyos ang talagang pinakamataas na authority sa lahat at dapat, kung totoong anak tayo ng Diyos, yan ang isang bagay na dapat marinaw sa atin. Ano man ang kanyang sabihin, ano man ang kanyang kagustuhan, dapat mabigat yun, pinakamabigat yun para sa atin. Higit pa sa ano mang sasabihin ng tao. At dito pa mapasok na yun, kasi kapag nagbigay ng panibagong utos, di ba, yung hari o yung president, obligado ang mga tao na sumunod. Kaya nga naglalagay ng penalties. Although hindi lahat na, kasi tao limited, hindi lahat naman nahuli. Pero kung sa tao, gano'n na lang, how much more when it comes to God? Makikita mo dyan, maraming mga statements sa Bible na napoprove na ito ay salita ng Diyos coming from the Bible itself. Pag sinasabi yung mga statements, thus saith the Lord. And you would remember as the prophets would proclaim boldly, bakit sila may confidence? Sabi ng Panginoon, hindi sa kanila nang gagaling. And that's where the authority of the preacher comes from God and His Word. The moment ng preacher magsabing, ito ang sabi ko, at wala pa ako narinig na nagsabi ng gano'n. Pero hanggat di na binabalikan ng kasulatan, wala ng karapatan ng isang tagapangaral. That's why we have to be established on this, my brethren. Anong gusto natin? To raise up people. Sabi nga before, nung I was in Bible college, sabi nung isang nag-teacher doon, sabi niya, magturo ka ng practical messages kasi minsan may nagturo ditong practical message. Gustong-gusto ng mga tao. Okay. Eh, syempre, may nakaprepare na naman ako message. But you know what, ang thought ko doon, the Bible should always be practical. Kasi dahil to sa Diyos, alam mo yan, pero kailangan, andyan yung matibay na katuruan patungkol sa Diyos at sa nais niya. Doon magiging practical. If you only bank on issues na mabababaw, at yun ang gustong-gusto, yung mga popular preachers are always preaching on how to live a good life, how to be successful, how to have a good marriage. Walang problema. Doon ang problema, where is God? Ang gusto ko sa ng tao, yung pang-kanya. Ang problema, bago tayo magsimula sa sarili, kailangan mauna ang Diyos. Without God, we are nothing. Doon papasok. Ang halagang salita ng Panginoon, thus saith the Lord. At pababasa din natin pa ulit-ulit, it is written.
46 times ginamit sa Bible. Okay? Pag binabanggit yung term, the law and the prophets, 48 times binabanggit yan, alam mo, binabalik ka ng kasulatan. According to the scriptures. Doon pinapakita na mahalaga sa kanila ang mensaheng galing sa Diyos. Kaya sabi ni Paul, hindi siya basta kumuha lang ng anumang panawagan o authority mula sa tao. Galing sa Panginoong Jesucristo mismo. See? Sana gawin din tayo ang confidence natin. Masarap ipaliwanag, masarap ikwento ang Biblia, masarap ituro. Pero we always go back. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon more than what that man is saying? Kasi baka hanggang doon tayo sa tao eh. Di ba? So, huwag na. So, dapat tayo sa point na talagang tayo ay nakasalig sa salita ng Diyos. Sabi ni Edward Crowler, siya isang Lutheran theologian, pagdating sa authority of the Bible, it calls for instant and unqualified acceptance of every statement of the Bible on the part of man. Dahil nga, maliwanag sa Biblia, all scripture is given by inspiration of God. Alam mo natin yan, di ba? Lahat ng kasulatan ay galing mismo sa hininga ng Diyos. Theostos, God-breathed. Kung galing ito sa Diyos, nangangahulugan, bawat salita na ibinigay ng Panginoon dapat may epekto sa tao. At ang ating response, di ba alam niyo yung obedient dog, kapag ka tumatawagin, bigyan ng tenga, tumataas, pag yung master na tumatawag. Okay? So, nangangahulugan, sa atin, natural dapat dumating tayo sa point na may nabasa tayo, may narinig tayo, may natutunan tayo, may reaction tayo. At ito lang nakakatakot pag dumating tayo sa point, we just open the Bible, we just read, sino ba nagsasalita? Pwede mong gawin sa kapitbahay mo yan eh. Pwede mong gawin kung kayang tao lang yan eh. And of course, kailangan natin gawin ng ating mga authorities, ating mga pastors, pero kahit kung yung pastor nagsasalita lang out of his own, pwede hindi mo masyadong bigyan ng weight eh. Tao pa rin yun eh. But once the word of God is being proclaimed, it is being opened, nababasa mo, naririnig mo, that's why it's good to have your Bible. Huwag kayong makontento, wala tayong Biblia, nakikita ko yan sa iba, sa pakatagalan, basta nakarelay na lang nakikinig. It's good to listen, but how can you have the Holy Spirit to search if it's truly in the Scriptures? Si Paul ba yun? See? Kailangan tingnan natin. Yun ang ginagawa pagkakaiba ng Diyos. It must be in His Word. At kapag nalaman natin, we're subject to obey. Hindi kasi yung tao nagsabi, even if you don't like the speaker, if you parang wala kang kamarang but the mere fact, itinuturo na faithfully ang salita ng Diyos, we are under obligation to God. Yun ang masarap na spirit, mga kapatid. You know what? In time, tuturuan tayo ng Panginoon to listen to Him beyond the person. Ang sarap nun. Di ba? Now, tingnan ito yung passage dyan. John 12:47. Ito maliwanag to. Sinasabi ng Panginoon sa Kristo, kung kayo lang gawin ang kanyang mga sinabi. John 12:47 hanggang 50. Yan po yung naka-underline dyan. Kung gusto niyong isulat, okay? Kaya intentionally ko po nilagyan ng blank para kayo mismo magsulat. John 12:47 hanggang 50. Ano sabi? And if anyone hear my words and believe not, I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. Yun ang unang mission ng Panginoon eh, to be the Savior. Pero tingnan mo, sabi dito, he that rejecteth me and receiveth not my words. Wow! So hindi ko na pwedeng paghiwain. Kapag hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, at hindi mo pinapahalagaan, hindi mo pwedeng sabihin, mahalaga pa rin siya. Siya nga ang nagsasalita eh. Anong sabi niya?
He that rejecteth me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me. He gave me a commandment what I should say and what I should speak. Ang Panginoong Jesucristo is really the perfect example of obedience. Pag-submit sa authority, He submitted totally to the will of the Father. At lahat ng kanyang itinuro, lahat ng kanyang ginawa was based upon the Father's will. Kaya kung tayo ay totoong Christians, tagasunod ng Panginoong Jesucristo, bibigyan niya tayong ganong diwa. We would learn to submit to God and all of His words. Kasi hindi natin maalas tayo ng mga favorite na mga passages, may mga favorite teachings. Pero hindi tayo, wala sa atin ang karapatang mamili. Lahat ng kasulatan ay galing sa Diyos at dapat lahat pahalagaan natin. Sabi, Collier concludes, to ignore, disregard, or reject any doctrine of the Bible is rebellion against God's authority. Kailangan po natin intindihan yun. It is not simply a book, but this is God's book, and this is God's word. At dahil galing sa Kanya, kung ano ang ating damdamin dito, ay damdamin natin sa Diyos. Remember mo yung sabi palagi kung binabasa natin ng Psalm 119, paulit-ulit sinasabi ng psalmist, oh, how I love thy law. It is my meditation all the day. Bakit gano'n? Kasi ba napakamahabang bali mo sa Bible? Wala pa naman siyang Bible na panangin ganito. Diba? Minsan sobrang i-admire natin, ang ganda-ganda, ayaw nating marumihan. Okay, ang problema, binabasa ba natin? Pinag-aaralan ba natin? Hindi naman eh. Kasi alam niya kanino nang galing. And it's the same thing. My friends. So ano ang trato natin sa Biblia kung dumarating na ba tayo sa na parang binabalibag na lang ba natin yan? Hindi na ba siya mahalaga? And then we don't even take time to read. Eh, ganun ang attitude natin sa Diyos, sa Kanya yan eh. Hindi pwedeng iwalay. Sa Kanya galing to. And so, it is rebellion against God's authority and will not go unpunished. Yung parang salitang yan na naka-underline, rebellion. Kung nararamdaman natin sarili natin medyo umaalma, panayahan natin turuan tayo ng Diyos. Bisa may mga mahirap na decisions pag nabasa tayo eh. Parang iba sa gusto ko eh. Kaya habang tinuturuan tayo ng Panginoon, makita natin mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Let's learn to submit. See? Ang laki-laking bagay kapag natutunan natin yun mula sa Panginoon. Sabi ni Augustine, in those teachings which are clearly based on Scripture are found all the concerns, faith, and the conduct of life. Diba, ang mga Baptists are known to be, sabi nila, ang ating faith and practice is based on the Bible. But nakakalangkot how many, hindi na Baptists, but Christians claim that, pero hindi naman totoo. Sa church, sa buhay, parang wala lang ang salita ng Diyos. Secondary na lang. Di po eh. Sabi pa ni Augustine, what Scripture says, yun yung underline doon, God says. Ulitin natin yun. What Scripture says, God says. Hindi magkahiwalay. Kaya rin isipin na ang laman ng Biblia, ang salita ng Diyos, ito ay totoong salita ng Diyos. Puro at hindi nagbabago. See? Sana ganun pa rin ang conviction natin. Kung hindi ay lalong patatagin pa ng Panginoon. Okay? What makes the Bible unique? Bakit ba kakaiba ang Biblia sa lahat ng iba pang mga aklat? Because you can study so many books and there are so many great books written by good authors. Pero naubos mo ang panahon natin, kaya ng mga books, but no time for the book of books.
The library of books. Di ba? Sabi nga na, wala naman tayo ng salitang Bible in the Bible. Pero di ba ibig sabihin ng Bible? It is a library in itself. 66 books. Ano ba yung dapat nating i-master? I'm not against, maganda nga may tools tayo. In fact, narinig ko rin sa isang preacher, you cannot really know yung totoong meaning ng maraming passages unless you learn to study mga tools. Kailangan na, just like a good craftsman, may kailangan kang tools. But the point is, bumula mo sa ating panahon, instead of really praying and asking God to teach us, iba kasi ang Diyos ang nagtuturo, iba yung narinig natin from someone else o nabasa natin. Alam niyo, kapag natapos na yung ating pananalangin at pagbubulay-bulay at paghahanap, kailangan niyo, it is a laborious task to be a teacher and preacher of God's Word. Ano kayong papasok sa ministry of preaching and teaching with a half-hearted attitude? Wala na kasi kung ibang mapuntahan at papasukan, dito na lang ako. Anong gagawin mo? Di magkakalat ka. Alam niyo, napakaraming preachers ngayon, pero kakaunti yung matapat sa salita ng Diyos. They will pour their heart, their pen, and ask God. Yung iba gusto, dito, copy-paste. 101 sermons for busy pastors. So, sabi ko, gusto mabasa ko yun. Hindi ko makalimutan eh. Sabi ko, kung meron kang ganyan, ano bang pinagkakabayan ng pastor? At mga naroon. Wow! No wonder, puro mga instant, mga canned messages. Oh my friends, that shows hindi natin binavalue ang Diyos at ang kanyang mga salita. Marami sa ating mga forefathers, they died for the word. Sa panahon ng persecution, are you willing to give your life for God and His word? Kaya hindi marami ang tinatawag sa ministry of preaching and teaching. Di ba sabi na sa James, wag marami sa inyo magturo. Bakit? Because you will have greater responsibility before God and before men. Pero we commend our pastors and teachers for continuing to labor in the Word. Salamat. You know what? Hindi bumabata ang mga pastor at ang mga manggagawa. Sana ito yung time na, just like what Paul said to Timothy, the things that you have heard from me, commit thou to faithful men. Sana kayo i-raise up ng Panginoon so that you will determine, Lord, by your grace, I'll pour myself to your word. Diba? Bira yun eh. Hindi ba kailangan ng maraming effort at panahon para gawing malinaw yung isang mahirap unawain? Huwag kayong mag-aral, mapapalabo mo yung madaling unawain eh. At gano'n tayo gano'n. Ang simple-simple, pinapahirap. Pero hindi yun ang mandate ng Diyos. Just like, pagpapalaban sa Sunday School, yung ginawa ni Nehemiah at ang mga tagapagturo nila sa panahon na in-expound nila yung salita ng Diyos. They gave the sins. Let's hear from God. Let's learn what God wants us to share. At yun ang i-deliver natin. And God will be the one to bless His Word. Hindi naman sa ating ability yun eh. Sana mag-raise up ang Panginoon na marami pa sa atin. To this generation and to the next one. Wow. Ito yun. A Bible, maraming nakasulat sa Bible na ibigay ng Diyos para matutunan natin. Pero hindi lang ibigay ng Bible para mapanang ating isip. It is really God's will to reveal Himself. Ang Diyos yung nakikipagtagpo sa atin. And so if you treat the Bible flippantly, wala lang, ayaw mong makatagpo ang Diyos at makilala siya. Diba? Yung amazing thing, habang pinag-aralan namin on prayer meeting, yung Psalm 19, na-amaze ako doon kasi inatin siya sa dalawang category, yung first 6 verses patungkol sa creation. Kung paano namamangha tayo sa creation at araw, gabi daw, nangungusap ang Diyos, pero hindi mo siya makikilala personally. Dito pumapasok ang salita ng Diyos. How much do you know this great God?
Are you excited to meet Him every day? Do you want to listen to Him personally? Ang sarap nun, mga kapatid. Sana nararanasan pa natin yon. And even in the midst of busyness, sabi nga ni Chuck Swindoll, isa daw sa pinaka-dangerous place to be is in the ministry. Bakit? Sa dami ng ginagawa ng Panginoon, pwedeng makalimutan ang Diyos. Tama. Sa tagal na natin sa church, sanay na tayong gawin lahat. Di ba? Ginagawa mo na lang mechanically. Oh, my friends. Wag. Napakasarap kapag ang Diyos ang nangungusap sa atin. Kaya ba, o tayo ba, yung wise man or the foolish man na binabanggit ng Panginoon sa Matthew 7? Ano yung kanta nga, di ba? Sunday school, tinuturo sa mga bata, the wise man built his house upon the rock. Di ba? Pero the foolish man built his house upon, nasan ka doon? Sino ba yung wise man? Yung wise man, sabi ng Panginoon in that passage, is the one who hears and does the things that He said. It's not enough to listen. It's not enough to read. Mahalaga yan. Paano sa Revelation, may blessing yung mga nagbabasa at makinig. Pero kailangan gumagawa. Ano bang purpose nito? Para lang sabihin Bible expert? No. Para makilala ang Diyos at baguhin niya ang buhay natin. Araw-araw kailangan natin yun. See? Remember, sabi doon Psalm 19:7, the testimony of the Lord is sure. It is God's revelation of Himself. How much do you know this great God? Excited pa ba kayong makilala ang Diyos? See? Nangunusap ang Panginoon sa atin through His Word. As I go to the last portion of this, mayroon nag-challenge kasi patungkol sa authority ng Bible. At dahil na tatalakayin natin dito, anong magiging tugon natin kapag ito ang ginagamit ng mga tao bilang kanilang arguments, kaya hindi naman nila kailangan ng Bible masyado, o kung kailangan nila, kaunti lang. First, talakayin natin ang una. Number 1, just point number 3, other so-called authorities. Okay, number 1, oral tradition. Yun yan. Oral tradition yung blank. Ibig sabihin, may mga sinalin-salin na mga kasabihan. Now, let me begin first. Walang masama doon sa sinasaling kasabihan. Kasi maraming mga isinalin na maganda. At remember, ang mga Jews, napaka-strict nila pagdating sa oral traditions. Talaga namang meticuloso sila, yung mga elders, na ipapasa sa susunod na generasyon. Hanggang yung mga susunod na generasyon, sila naman ang magpapasa. Kaya halos na-preserve nila yan. So, in fact, itong argument, simple lang. Kung ano nakasulat sa Bible, bago na isulat ay unang sinabi. At totoo naman yun. Di ba? Ang Panginoon nangusap, and then it was written. In fact, maraming sa mga naganap, for example, sa Gospel accounts, it was written years after na nangyari. Pero ano, doon pumapasok yung pangako ng Panginoon, ang Holy Spirit ang magpapaalala sa inyo ng mga itinuro ko. Kaya we can be sure, kung ano yung gusto ng Panginoon maisulat, yun ang nailagay nila. Even after many years. Okay? Pero ang difficulty kasi natin pagdating sa oral tradition, okay? At kahit na, pwede natin sabihin, wala naman tayong nabasang passage siguro, and I think you will agree, na ang Panginoon sa Kristo ay nagsulat ng scripture. Literally. Wala na. Siya yung nagsalita. Pero hindi siya actually nagsulat. So in one sense, yes, maganda ang oral tradition. Ang problema, alam naman natin, once you pass one message to another, ilan tayo na? Marami tayo. No? Alam mo, pasimula ko po siya hanggang sa pinakadulo. Ano mangyari sa huling message? Alam niyo, no, di ba? Parang, ano na ba talaga? Distorted na. Alam niyo, minsan nga mawala, maiba lang ng isang letter o isang word. Nagbago yung picture Alam niyo yan? So, ang daling magbago pagdating sa oral transmission. Madaling ma-corrupt. Lalo kung may masamang intention. Pero this is the genius of God's way. Sa iba't ibang paraan, lalo na sa unang panahon,
through papyrus manuscripts, di ba? Tapos meron pa sa mga balat na i-preserve yung salita ng Diyos. Tanong, thankful ba kayo may Bible tayo ngayon? Oo naman. Kasi kung hindi kayo thankful, sino yung mag-carry kayo data ng Book of Isaiah sa scroll? Ganito kalaki. Di ba? Ngayon, palitan na nga ng Bible eh. Di ba? Minsan, di ba, yung magdala ng Bible, nasa na lang. I'm not against that. Minsan ginagamit. Lalo na kung gusto mo malaking letters, malaking benefits sa mga malalabo ng mata, walang problema doon. Pero, dito natin makikita, ang advantage ng written manuscript, pwede mong balik-balikan, pwede mong ma-compare, at pwede mong makita ano ang totoo at ano ang mali. Yun. Actually, isang advantage yan, pag tinawag sa King James, meron siya mga italics, which means, wala siya sa original Greek. Diba? At least, alam mo, kaya kailangan lang mabuo yung sense. Okay? Tapos, ganun din yung mga scribes before, mga nagsusulat, meron silang tinatawag na kereth empatha. Natatandaan ko before while we were studying Hebrew, na nilalagay nila yung kanilang notes, footnotes sa ilalim, ito, possible na ganito. Kasi minsan, hindi maintindihan yung isang letter, baka possible, ito yung pinakamalapit. Isusulit nila kung merong kaunti, pero it does not affect the entire meaning. Yung, especially, the basic doctrines, wala nagbago. You know what? Later talakayin natin yan. Ang problema ng maraming critics, ang kanilang tinitingnan are the translations. Okay? Pag sinabi na, marami naman kasi, sagot, hopefully, masagot natin tomorrow. Pero, marami naman kasi mga mali ako nakita sa Bible eh. Pag ang kadalas sa pagtinong mo, ano yan? Una, hindi naman talaga nila alam. Narinig nila eh. Ang daming contradiction. Ano yun? Wala sa o hindi talaga nag-aaral. Ang binabasa nila is based on the translation, of course. Sometimes, meron talagang maliit na percentage lang, I will guarantee you. Again, it does not affect the whole doctrine of the scriptures. Pero kasi dito, dahil nakasulat na alaman natin, ano yung original, bagamat wala tayo ng original manuscripts, pero later, makikita natin, sa dami ng mga copies na naiproduce, alam niyo bang pinakamaraming kopya pagdating sa Bible? Okay? So this is hopefully, kung yung mga tao nagtitimala may 10 kopya kami nito, at proud na sila nun. Sa Bible, hindi lang gano'n, libo. In fact, pag naman po tayo ng hawak na kopya ngayon ng Bible, pumunta ka lang sa iba't ibang libraries. Mabuo ulit ang Bible sa dami ng quotations directly. Kailan ka-popular ang Bible? Now, yung mga salita, kailangan niya ng North Star. Yun po yung susunod na line. Alam niyo naman yung North Star. Yun ang tinitingnan ng mga, yung mga malayag, tapos hindi nagbabago yung mga stars, kaya kahit na wala pang devices noon, alam nila kung nasan sila. Okay? Yan yung pinaka-standard, yung pinaka-gabay na hindi dapat magbago, yung nakasulat na text. At itong gusto kong tingnan natin, 2 Peter chapter 1, verse 19. Now, ang context nito, pag tingnan natin, 2 Peter chapter 1, kinukwento ni Peter ang naganap sa kanila sa panahon ng Panginoon Hesus Kristo. Okay? Simulan natin ang 16. 2 Peter 1:16. For we have not followed cunningly devised fables, but we brought unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. Hindi naman inimbento to. Lahat ito nangyari. And tanong, ang sarap ba kung aldaran tayo sa panahon ng transfiguration ng Panginoon? Nagbago ka ng nature, nagaliwanag ka ng... Masarap bang makita yun? Oh yes! Wow! Sabi, mas maliwanag pa sa araw. Pero ano nga? Amazingly, may mas higit pa daw doon sa karanasan nilang yon. Ano yun? Tingnan mo sa verse 19. But we have also a more sure word of
prophecy. Masigurado daw yung nakasulat na sa salita ng Diyos. Maganda at totoo yung nangyari. Pero kung hindi na magiging batayan nila at hindi nakatala sa scripture, how do I know it's true? Masigurado to. Kaya to, dapat daw sundin natin, whereby they do well, that they take heed. At kapag sinabing i-take heed, hindi lang nakikinig ka, handang-handa mong gawin agad yung napakinggan mo. See? Huwag lang tayong passive hearers. Let's be active hearers. Ipag-pray natin ang mind natin. Nasa salita ng Diyos, tinuturuan tayo ng Panginoon, nag-iisip, hindi na parang pag nanonood ka ng TV, ano lang yung masahe na Pastor kanina? Yung pala, kung ano lang inisip, hindi, mas takbo ito, kaya dapat pakinggan at sundin at sabi, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Diba? Ang salita ng Diyos ay liwanag, nagdadala ng kaliwanagan sa atin, at ipinapakilala nito walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. John 20:31, nakasulat But these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through His name. Sayang ang lahat ng ating pagbabasa at pagkikinig at pag-aaral kung hindi tayo dadalhin nito sa Panginoong Kristo mismo. That's the goal. See? Kaya, walang pwedeng maging batayan ang sabi-sabi maliban sa nakasulat na pinahayag ng Diyos. Kaya mapapasin niya, ginamit yung salitang inscripturated. Natuwa ako doon, nakita ko yun. Yung kaya nabasa yung term na yun. Pero coming from the word scripture, inscripturated, written, kapag naisulat na, at dahil it is God-breathed, pero matitiyak, ito ang totoo. Hindi ka pwede mag-rely sa sabi lang ni ganito. Ang daming nagsasabi ngayon, mayroong ibinireveal ng Panginoon sa akin ngayon. Alone, where do you find that in the Bible? Check. Go back to His Word. At the church, kung yung isa, tradition, pangalawa, the church, nalawag ko, natanong natin ito, ang church naman talaga, ang haligi ng katotohanan. At bago pa buo ang Bible, may church na, sinasabi nila Ganun ang argument nila. Hindi ba ipinagkatiwala sa church ang salita ng Diyos? Kaya may karapatan ng church na mag-decide patungkol sa salita ng Diyos. And they've taken this to another level na mas mataas ngayon ng church. Lalo na sa pagdedesisyon pagdating sa salita ng Diyos. Alam mo naman, di ba? You've all come from that belief. Kaya yun ang nagiging problema ng karamihan, ipinantay nila kung hindi itinaas pa ang authority ng church kaysa sa Bible. Ano ba ang mali doon? Kung magiging pantay o mas mataas pa ang church kaysa sa Bible. Now, let's go to one passage, Ephesians chapter 2. At examine niyo po, saan itinatag ang church? Sabi diyan, Ephesians chapter 2, verses 19 and 20. Yun po yung text dyan na may underline. Note, Ephesians 2, 19 and 20. Now, therefore, we are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Ito yung mga niligtas na Panginoon. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Saan ba itinatag ang iglesia? Yung yung susunod na nakalagay upon, pero yung verse, kung nakatingin ka sa akin, upon the apostles and prophets. Andiyan naman Ang Panginoon sa Kristo, siya ang tagapagtatag. I will build my church. At sabi, siya ang chief cornerstone. Siya ang nagbubuklod, siya ang nagpapatibay. Pero kanino itinatag? Ulitin natin, apostles and prophets. Pag meron kang foundation, nagtabaw ka ng bahay, inuulit-ulit na ba maglagay ng foundation? Ano ang concept ng foundation? Ilang beses mo ilalagay?
isang beses. See? Ang Panginoon na nagtatag, kanyang iglesia, siya ang chief cornerstone, pinakahaligi na sa kanya nakabatay lahat po rin pundasyon, yung mga apostles and prophets. Nung dumating ang mga apostles, una na, syempre, with the prophets of old, and then later, in the New Testament, mayroong gifts pa rin dyan. Pero ang apostles, pagkatapos ng panahon nila, that was it. Yung ipinahayag ng Panginoon sa kanila, just like the Apostle Paul, Apostle Peter, lahat ng apostles dyan na nagsulat ng scripture, it was given to them. Wala nang kasunod. Kaya pag kayo may apostol na bago, galing saan? Tsaka apostolero. Di ba? Pero, ang maganda dito, pansalan po, the word apostolos is a unique and most descriptive New Testament word. Kaya ba ito? Bakit? Bagamat meron siyang Old Testament background, ang background ng apostolos is coming even from the prophets of old. Kaya magkadoktrine. Kung paano yung mga prophets daw, itinalaga ng Diyos para kanya maging tagapagsalita, God's spokesman. During the Old Covenant. Sila yun ang kanyang role to speak the message of God. Yung apostolos is the Greek equivalent of the Aramaic shalia. At ano yun? Who had the authority of the one he represented. So yung ipinapadala, dala-dala niya yung kapamahalan o otoridad nung nagpadala sa kanya. Kaya nga nabuo ang kanilang saying, the one who is sent is as he who sent him. Andiyan sa notes yan eh. Yung ipinadala ay parang yung nagpadala. Yan ang idea ng apostle. Kaya pala, pag tinanong natin yung Matthew 10:40, I think this is a good verse na makita natin. Sa kanila, pwedeng sabihin talaga ng Panginoon. Originally, sa kanila naman talaga sinabi to eh. Pero makikita nyo, Matthew 10:40, yung ganitong thought. Yan. Anong sabi? Ang tinatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tinatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Notice the chain of command. Pinadala sila ng Panginoon habang sinasabi nila ang salita ng Panginoong Jesucristo. Yung pagtanggap sa kanila ay pagtanggap sa kanya o pagtanggi sa kanya, pagtanggi sa kanya at sa Ama na nagsugo. So, bumabalik sa Diyos. Sa kanila talaga mag-apply because they were the apostles. See? So, our point is, napaka-unique ng kanilang role. Kaya si Ignatius, noong 117 AD, sinabi na, hindi sa karapat-dapat na magsulat sa iglesia na parang kagaya ng apostol. Kahit sa kalapit na panahon niya, 117 AD, sabi na, I do not like Peter or Paul issue commandments unto you. They were apostles. Kilala nila, pagkatapos si John the Beloved, wala nang apostle. Nangangalaga na inscribe na lahat ng gustong ituro ng Panginoon from Old Testament to New Testament. Kompleto na. Ganun kataas ang pagpunan nila sa mga isinulat. Now, of course, sa panahon natin, the church must continue to exercise its function. We must decide on matters of faith. We must decide on issues na binigay sa atin ng Panginoon. At maraming nagawang kabutihan ng church, lalo na kapag sinusunod ang salita ng Diyos. Pero kapag ang iglesia o ang mga ngaral ay lumihis sa salita ng Diyos, nasa kadiliman na siya. At hindi na dapat sundin ng authority iyon. Lalo na sa ginawa ng ating mga ninuno, yung kinalakan nating reliyon, they claim to be the church, pero in fact, wala naman sa kanila eh. Sapagkat wala sila sa totoong salita ng Diyos. Let's end with Isaiah 8, verse 20. Anong sabi po? Ano daw? Ang nangyayari kapag wala ang salita ng Diyos? That's the last part there. Isaiah 20. To rely to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Yun daw dahilan.
Pag hindi sila nagsasalita at nagtuturo ayon sa salitang ito, wala sila liwanag, nasa kadiliman. Where are we, brethren? Tayo ba nasa liwanag ng Diyos? At patuloy ba tayong pinapaliwanagan ng Panginoon ng marami pang mga bagay na tinuturo niya because we love Him, we love His Word, and we want to proclaim it. Oh, my brethren, napakasarap na makita. Nakasama kayo sa i-raise up ng Panginoon to be the heralds of the truth, to be the light in this dark world, dala-dala ang salita ng Diyos. Will you be that one? At ganun pa ba kataas ang confidence natin sa Diyos